Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila hindi nga pinalagpas ni Atty. Salvador Panelo itong seremulya na ito dahil tila hindi niya nga alam ang batas at sobrang ignorance nga neto. Kaya naman talagang hindi ito pinalagpas at binanatan ng binanatan seremulya na ito na dapat munang mag-aral at pag-aralan ang batas para alam naman niya ang kanyang sinasagot. Hindi yung puro scripted dahil nakakahiya na ito sa isang abogado. Dagdag nga ng maraming netizen. Ewan kung nananakot lang itong si Boying or hindi talaga alam ang batas, pero paano siya naging lawyer? I remember yung lola ko noon, pag gusto niya kaming patulugin sa tanghali, sabi sa amin ng lola ko, pag di kayo natulog, di kayo tatangkad. Kami naman dahil bata naniniwala sa sinabi ng lola. Parang ganyan din ang ginagawa ni Boying sa mga banateros. Pag di kayo tumahimik, kakasuhan namin kayo. Kaso, di naman mga bata ang mga banateros brother. Di sila kayang takutin ni Boying. Siya pa, lalo ang napahiya sa lumalabas sa bibig niya as Secretary of Justice at that. Salamat din Sir General sa suporta mo para mapabuti bansa natin kasi dami talagang lumalabas na link na may mga gusot sa kalakaran ng pamamahala ngayon. Marami tayong natutuklasan sa lahat ng expert vlogger na tulad nyo, Sir General Macanas. God bless you all, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong mga nagmamahal sa bayan natin. General, baka lagi siyang absent noong nag-aral siya ng law o baka naman tsamba lang yung pag-take niya ng law examination. Di po ba? O baka dinaan lang sa chonky-chonky kaya pumasa sa exam. Di po ba, General? God bless you, General. Tuloy lang ang laban. Mabuhay ka. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan natin ngayon ang reaction, legal commentary ni Atty. Salvador Panelo, isang batikang abogado. Tawag natin dyan, abogado di Campanilla. Doon sa pronouncement ni Secretary Boying Rimulya na they are now preparing contempt of court case against sa tatlong banatero vloggers na nag-interview kay DG Bantag, I think noong October 2. So, may pananagutan ba itong tatlong vloggers na ito? Si Atty. Panelo, meron siyang column sa Daily Tribune. At itong topic na ito, ang diniscuss niya, mayroon pala dalawang klase ng contempt of court according to Atty. Panelo. Ang isa, direct contempt of court. Yung isa naman, indirect contempt of court. So, yun bang pag-interview ng tatlong banatero vloggers, si Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada, mahulog ba? Can they be charged with direct contempt of court? O, ito na ang opinion ni Atty. Panelo. No, hindi. Bakit? Kasi very clear sa Section 1, Rule 71 sa Rules of Court. Ito yung sinite ni Atty. Panelo, Rules of Court nito eh. According to this Section 1, Rule 71, direct contempt is punished summarily. A person guilty of misbehaviors in the presence or so near a court as to obstruct or interrupt the proceedings of the same, yung korte, including disrespect toward the court
and offensive personalities towards others may be summarily adjudged in contempt of court. So, i-explain ko lang, naintindihan ko. Ma-charge ka ng direct contempt of court if you are in the presence, nasa loob ka ng korte mismo, sala ang tawag dyan, or malapit. Sabi na Atty. Panelo, wala man itong tatlong vloggers nung in-interview nila si DJ Bantag, wala sila sa korte. So, ako nakakapanood ako ng mga sa sine, mga court proceedings. Ako, ganda ng mga court proceedings. Ano ba yung napanood ko? Yung Extraordinary Attorney, Korean ito may yung bidang babae may sakit na autism, kaya lang dahil matalino naging abogada. Yun, napapansin ko yung mga proceedings in court. Hindi mo talaga pwedeng bastusin ang korte. Your honor palagi, silence. Pag pinukpok na ng gable ba yun, silence, wala na. So very strict po ang korte. Hindi mo siya pwedeng i-disrespect o hindi ka pwedeng mag-misbehave. Kaya ngayon ko na naintindihan, direct contempt of court, nandun ka. Example, nagsisigaw ako doon na nagugulo na yung proceedings dahil sa aking paninigaw. O galit ako doon sa, example, ako yung kamag-anak ng biktima. Nakita ko yung yung akusado. Nako, sinugod ko na siya at inatake na physically. Yun ang pagkakaintindi ko na direct contempt of court, kasi ginugulo mo na yung korte. Wala ka ng respeto talaga nun. So, ulitin ko, dahil wala doon ang tatlong vloggers sa loob mismo ng korte o malapit, hindi sila mahulog o hindi sila ma-charge na sa direct contempt of court. Okay, so may isa pa. Pwede silang ma-charge sa indirect contempt of court. So, according to Atty. Panelo, kahit indirect contempt of court, hindi pwedeng makasuhan ang tatlong vloggers. Bakit? Kasi the vloggers are not, ito yung exact word doon sa article, basahin ko lang. Vloggers are not officers of the court and therefore cannot be said to be misbehaving in the performance of official duties. The vloggers did not disobey or resist the warrant of arrest against Bantag. So, klaro. They're journalists or vloggers. Ganun lang. Social media employee. Ito palang indirect contempt of court. Dapat you are an officer of the court. Kaya kung mag-misbehave ka as officer of the court, talagang matatamaan ka ng indirect contempt of court. Okay, so hindi rin dinisobey. So paano mo i-disobey yung warrant of arrest? Yung siguro itago mo si Bantag. Siguro i-mislead mo yung mga arresting officers. Yun, you are disobeying or resisting the arrest warrant. Hindi man yun ganun ang ginawa ng tatlong vloggers, di ba? Okay, ito question ni Atty. Panelo sa kanyang article. Was the interview an improper conduct that directly or indirectly impeded, obstructed, or degraded the administration of justice? Yan ang talagang overall question. Talagang may mali ba doon na nakadisturbo sa pag-minister of justice?
Ang sagot ni Attorney Panelo, certainly not. The interview, walang improper conduct. So, may sinite na naman niya nga provision. Section 3, Rule 17, Rules of Court. Ang nakalagay dito, undoubtedly, 100% sure, the bloggers have not committed any act that could be grounds for a charge of indirect contempt. Ayun, may mga basehan, Section 3, Rule 17, mga ganun ba? Yung isa kanina, Section 1, Rule 71. So, ang tanong, alam ba ni Secretary Boying Rimulya itong mga rules of court? Kasi kung alam niya, ay dapat hindi siya basta-basta mag-pronounce ng ganun. Press conference yun watched by millions of Filipinos. Tapos, ini-expound ng mga bloggers, either social media or mainstream, ini-expound. So, nako, mapapahiya ang Secretary of Justice nito. Kaya, ang challenge ni Attorney Panelo sa kanyang column, meron siyang panawagan The head of Department of Justice and the prosecutor, sabi niya, should thoroughly study the law on contempt before they embark on a venture that will display their ignorance, and waste of taxpayers' money in useless undertakings. So, lumalabas, akin na lang ito, lumalabas, ignorante si Secretary Boying sa law on contempt of court, or hindi niya naintindihan. So, dapat mag-aral siya ng maigi dahil Secretary of Justice siya. Tapos, kahit ako nga, kahit nung hindi ko pa nabasa itong article ni Attorney Panelo, ako sure na ako na walang na-violate yung tatlong vlogger. Ngayon, salamat at mayroong explanation ni Attorney Panelo. Lalong nadagdagan ang aking paniniwala na walang violation. Plus, si Banat Bay, narinig ko siya sa kanyang vlog na bago daw nila ginawa yung interview, nagkonsulta sila sa maraming mga abogado. Nagkonsulta sila sa mga piskalya. Matagal na daw nila yon na planong gawin. 'Di ba? Abril may warrant of arrest na si DG Bantag. Then October to, it took them 6 months bago na interview. Matagal nang gusto nilang interviewin. Kailang pinag-aralan muna nila ang mga legal implications. At ang conclusion nila, according to lawyers, fiscal, even prosecutors, walang sabit. Okay lang, they can go on. Yun, ginawa nila. Again, bakit ang Secretary Boying, kakasuhan namin yan. Anong ibig sabihin? Either ignorante siya or natouch ang iyang pride. Kaya yun na lang ang kanyang defense mechanism para makaganti sa tatlong vloggers kunuhay. But let's wait and see kung magpapail ba siya o hindi. Sabihin natin mali, kasinungalingan, example lang kasinungalingan yung sinasabi ni Buljakera, wala mang sagot. Dahil paulit-ulit na yun na lang ang binabanggit, ayan, maniniwala ng tao. But, in reality, totoo ang mga expose ni Queen Buljakera, ni Fair Lady. Ako nung una, nag-alanganin ako Kaya lang, nung tinutukan ko, pinag-aralan ko, pinakinggan ko siya ng maigi, nako, talagang out of a pure heart, pure motive, itong ginagawa ni Buljakera na expose itong mga kalokohan sa gobyerno. Para naman, that's one way of her,
yung contributing to society para bayan babangon muli. Yun ang adhikain eh. Paano babangon muli yung kalokohang ginagawa, di babaon muli. Kaya itong naintindihan ko na ngayon si Fair Lady Buljakera na yung ginagawa niya mahirap yun. Tinatayan niya yung kanyang buhay. Kaya lang, bahala na. I can relate with this Fair Lady kasi kahit ako, maraming natatakot para sa akin ang pamilya ko. Daddy, delikado yung ginagawa mo. Sige na lang anak. Senior citizen naman ako. Bahala na. Itong ginagawa kong suporta kay Fair Lady Buljakera, tulong ko na rin sa ating bayan. Kasi ang gusto lang namin is mapabuti ang kalagayan ng Pilipino. So, balik tayo sa issue na nakaka-stress talaga yung ganong mga akusasyon. Bakit hindi sinasagot? Baka totoo. Baka totoo. Kaya yung expose ni Maharlika na ito yung pagpili ng DE secretary na bago, na daw, talagang nababahala na ang nasa palasyo. Kasi yung ratings nga naman, 15% ang bagsak ng rating ng administrasyon, ang Pangulo. Anong gagawin? Na-identify nilang problema. Yung pagiging DE secretary ng Pangulo, dapat palitan. So, expose ito ni Maharlika. Palitan. Dahil worried na. Praning. Di na makatulog-tulog. Ayun, may napili. Kaya lang, inunahan na naman sila ni Maharlika. Ngayon, hindi na itinuloy. Don't know kung ituloy. Ito, kanina, napanood ko yung vlog ni Princess Maui. Ito ang segunda Maharlika. Milder version lang. Very informative para sa akin ang napag-alaman ko kay Princess Maui yung kanyang vlog. Merong isang vlogger na hindi siya nagpakilala kanyang sarili. Kaya lang binabanatan niya ang administrasyong ito, ini-expose ang kasamaan. So ito, mayroon siyang post tungkol kay Mendoza. So basahin ko ang kanyang post at bigyan natin ng reaksyon. Political witch boy ang kanyang account, kaya lang hindi ito ang tunay na pangalan. Ba't lumalabas na kinokontra niya ang kalukuhan ng administrasyong ito? Unang post, distrust and paranoia is a mental disorder. Sabi niya, Mendoza, you should consult a psychological expert, not experts of illegal activities. Another, Mendoza has the guts to distrust people around her when in fact she is the one of those who fooled the majority. Niloko ni Mendoza ang karamihang Pilipino, yung nabudol. Ito na ang pinakalast. Mendoza, your paranoia and distrust towards innocent officials is a reflection of your own true self. So, itong si Mendoza, wala nang tiwala sa palibot nila. Naprapraning. So, bakit? Yun nga. Itong si Fair Lady Maharlika, ang dami niyang puting ahas. Nalalaman kaagad ni Maharlika yung ginagawa sa palasyo. Kung ako ang nasa palasyo, talagang mapapraning ako. Sino ba yung mga puting ahas? Hanggang ngayon, hindi pa malaman sino mga puting ahas. Kasi madami. Ang daming nagre-report kay Fair Lady Maharlika. Kaya nawawalan na po ng tiwala ng mga occupant sa palasyo kung sino ang pabor sa kanila, sino ang kalaban.
ang concrete example nitong paranoia o naprapraning, nagdi-distrust na sila. Yung pinaka-latest na pinagtatanggal nila ang 13 appointees na nasa palasyo pa ngayon, nasa gobyerno, na na-appoint panahon pa ni PRRD. Parang nagtuloy-tuloy lang, wala silang naipalit, pinabayaan lang. Siguro dahil magandang performance, magandang feedback, hindi tinanggal, tuloy lang. But I think last week lang, balita ng Daily Tribune or Manila Standard, pinagtatanggal 13 of officials appointed by PRRD na nagtuloy ngayon, tinanggal. No reasons given. Basta, pack your things, go. Kasi pwede yun eh. Basta presidential appointee ka, you serve at the pleasure of the president. So, pinagtatanggal. Bakit? Wala nang tiwala. Kasi, appointed sila ni Tatay Digong. Ang labanan ngayon is pinaghanda na ang election by 2028. Ang Malacanang, they are now preparing Speaker Martin Romualdez to be the next president. Ang makakalaban nila, BP Inday Sara. So natural ngayon, lahat na ng kakampi ni BP Sara, pinagtatanggal na. Another proof, yung Confidential and Intelligence Fund ni BP Sara. Wala na. Tanggal lahat. Bakit? Kasi ang duda nila, ginagamit ni BP Sara ang kanyang Confidential Intelligence Fund para sa kanyang preparasyon din for 2028. Yung mga satellite offices ng Office of the Vice President scattered throughout the country. Yun? Mga parang malasakit center. Lumalapit ang mga tao na may pangangailangan. Yun. Tulungan ng OVP, hoping na maalala nila ang Vice President by 2028. So, yan ang hinala ng Malacanang, kaya tinanggalan nila ng pundo si BP Sara. So, these are all indications na grabe na ang bangayan nitong dalawang grupo. Although, hindi pa masyadong cool lang ang ating BP Sara. Ang very aggressive itong si Speaker Martin Romualdez. So, kalagayan ng Mendoza, gagaling pa ba? I don't know. Depende. Basta kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Magtanim ka ng kabutihan, magtanim ka ng kapayapaan, aani ka ng kapayapaan. Kaya lang magtanim ka ng kalukuhan, hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Yun ang experience ko. Kaya, sige, bahala sila sa kanilang buhay. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga uubra ang pananakot ni Boying Rimulya sa mga banateros na ito na nag-interview kay DJ Bantag na talagang isinisiwalat nila ang katotohanan dahil kung makikita natin talagang renade pa nga ni Rimulya ang bahay ni DJ Bantag noong Sabado, ngunit talagang wala silang mapapala dahil hindi nila mahuhuli si DJ Bantag at kahihiyan lamang ang matatanggap ni Rimulya na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.